aming banda ay naimbitahan sa Kamalik, Legazpi Albay para magtanghal. Pero ang gig namin ay sa gabi pa. Kaya sa umaga, ang ginawa namin, namasyal na lang muna kami. And we are above na. Tingnan mo, natin na. Ayan. Okay, mabalik dito. Ladies and gentlemen, we have just landed at Legazpi Airport. Pacific Province of Legazpi. At ito ang aming adventure. Nandito tayo ngayon sa Legazpi Albay, Bicol Region. Dito rin makikita ang Mount Mayon or Mayon Volcano. Alam nyo ba na ang Mayon Volcano ay ang tanging volcano na may perfect cone sa buong mundo? Diba? Stick! At ang swerte natin dahil ang Mount Mayon madalas natatakpan ng clouds. Pero this time, tignan mo, perfect siya! Wow! Yan, si Legazpi ay land ni Miguel Lopez de Legazpi na kapatid ni Zoren. Bakit nga ba Legazpi ang tawag sa lugar na ito? Kasi nga si Zoren, Si ang Raul. tunay na de Legazpi, na asawa ni Carmina Sigyon Reyna. Tapos, papunta tayo ngayon sa Kagsawa. Kagsawa! Ano Alam yung niyo ba yun Kagsawa? saan yung Kagsawa? Alam niyo? Yung Kagsawa? Marami bang best sa Kagsawa? Maraming best. Doon Best. yung doon yung... Kasi may sawa? Pagpasensya nyo na kanina. Well, ito ay tinawag na Legazpi dahil ang nakadiscover dito ay si Miguel Lopez de Legazpi na tropa rin ni Magellan. Ito na ang Kagsawa Ruins. Dati siyang simbahan at nang pumutok ang Mount Mayon, ito na lang yung natira sa kanya. So, nasa 200 years na siya. Nang 1800s pa lang. Kung bitin kayo sa information, i-google nyo na lang. Hindi ako historian. Tapos ang Bulkang Mayon, nasa likod lang. Bulkang Mayon, Bulkang Mayon. At meron din palang alamat tungkol dito sa Mount Mayon. Ito, medyo natatakpan siya ng clouds. Ano po? Bihira lang ba talaga makita ng buwang Mount Mayon? Actually, kapag ganito yung weather niya, hindi talaga nakalabas yung So ano nga ulit ang pangalan ng ulap? Sa Panginuron. Panginuron. Means cloud. Clouds. Siya ang lover ni Mount Mayon. At meron pang isang lover si Daragang Magayon. Si Pagtuga means eruption. Oh, dalawa ang Yes, kanyang... dahil nga triangle. dalagang maganda siya, meron siyang dalawang lover. May ilog ba dyan? Wala, puro Wala. Pero parang namamangka siya sa dalawang ilog. Kanina medyo nagpakita na yung bunganga, pero natakpan ulit. At syempre, hindi papahuli ang Bicol pagdating sa masasarap na pagkain. Talap niya na. Talap. Oh. Talap. Wow, tinapa rice. Wow, chili ice cream. Level 3. Baliktad. Level 3. Chili ice cream, level 3. May level pa pala yan ng anghang. 1, 2, 3 daw. 1, 2, 3. So ano ang pinakamataas? 3. 3. O sino titikim? Dahil ako mahina ako sa maanghang. Titikman na natin ang guitarist. Si Creslo. Maanghang ba? Na malamig? Ano bang... Nasang Bicol Express. Next. Ito si Harold, aming bassist. Titikman niya ang chili ice cream. Level 3. Okay. Sarap ah. Masarap. Nasang Bicol Express nga. Gray next. Diba? Sarap, masarap. Okay, Gray. Nare. Nare. Di ba sarap? Masarap. Bawal din sa Parang mga. may gata. Aba. Oo nga eh. Ice cream eh. Ang may gata eh. Naiiwan ba yung anghang niya? Oo. No, wala naman. Masarap. Sana yung ano, yung... Pwede. Para may langgam sa loob ah. Pwede. Lumalaban. Hanggang anong level pa yan? Ikaw, natikman mo na ba yan? Kung may level 10, tama. Sikat ang Bicol sa Bicol Express sa anghang nito. Tignan natin ang chili ice cream.
Ano level yan? Level 3. Level 3. Pinaka-max is 3. Ito na yung tray. Kumusta? Pinanay-panay muna, mas maanghang. Ayan po, tumagakta ka ng isang butil ng pawis. Parang kami. Yun ang sandwich. Sige na po. Sige na po. Pasok na po. Bibir. Parang kami ng Red Horse. Anghang! Pero okay lang, kaya. Dito tayo sa Sumlang Lake. So makikita nyo, may lake. Galing. Hi Ate Ann, can you say something about this Sumlang Lake? Okay, yung Sumlang Lake, newly discovered lang siya dito sa Mamalik. Before, puno to ng water lilies. Then, yung ginawa ng government and yung barangay official, gumawa sila ng food forward kasi wala kaming budget para palinisan yung lake. So, because of food forward, kaya nalinisan yung lake na to. Kaya nagkaroon ng, kumbaga nag-emerge yung tourist attraction dito sa Camali. Yung Sumlang Lake is 13 hectares, pero yung nalinisan pa lang is 7 hectares. So bago lang pala ito. Yes po. Nilinis lang natin ng community kaya naging maganda siya. Oh. Mostly po kasi ng tourism dito sa Camalig is community-based. So tulong-tulong lang yung within the community sa pag-promote and pag-maintain ng lugar. At, What? at yan ang trivia ni Miss Ann sa pagbabalik ng I Believe. Doon pa Kondo, anong masasabi mo sa yate mo? Ito ang yating matipid. Di maksaya sa gas. At sa pinag-istayan namin sa Lotus Blue Hotel, paglabas mo, kitang-kita mo pa rin si Mayon. Ha, ba, ang ganda ng view namin dito sa kanya. Next stop na pinuntahan namin ay sa Camalig. Makikita mo pa rin dito ang Mount Mayon mula sa ibang view. Aba, may ulap ulit yung clingy niyang jowa. Nakayakap na naman. Camalig, it means Camarines, a Spanish word. Na ang ibig sabihin ay nipa hut without walls and without ceilings. Okay din mag-ATV dito. Saya! Pupunta kami ng Japanese tunnel na ginawa ng panahon ng World War II. So dito nagtago ang mga Japanese para maprotektahan yung sarili nila sa airstrike. Okay, nandito na kami sa tunnel. May nakita kaming butas dito pero hindi daw pala yan kasi panlin lang pala ng mga Japanese na kung sakaling masundan sila para malito sila. Pero ito talaga yung totoong tunnel. Pasukan na natin. And yung tunnel na to, dito nagtago si General Sato. General Sato! High rank soldier siya nun. Wala na pera, Sato. Oh, medyo creepy sa loob, ha? Hindi ka ba makakita ng mga ano dito? Hindi mo. So, dito lang, short lang to, very short lang. Binang ko na yan. Nakakatuwa rin pala magsusunod sa mga tunnel. Parang na-imagine ko nung panahon nila kung paano nila ginagawang makasurvive. Ang sabi dito sa tunnel na to, nung panahon na magagapi na ang mga Hapon, natira dito ang mga matataas na ranggo. Pero hindi rin nila kinaya yung pressure. Ang iba sa kanila ay nag-perform na ng harakiri o yung suicide. So medyo creepy pa rin dahil ang dami rin pala nagpakamatay dito sa loob. Ayan, uwi na. Pero syempre, bago umuwi, pasalubong. Bili ako. Bili nuts. Kakao. At mga pasalubong na footwear.